So, good afternoon, everyone. So, ang side namin is anthropology. So, when we say anthropology, ang anthropology, the definition of anthropology is the study of humans, cultures, behaviors, and societies and biological development from the past to present. So, in terms naman sa corruption, pagdating naman sa corruption na anthropology, so 'pag sinabing history, it's from the past. So, when anthropology talks about from the past into the present. So, ang panig namin is anthropology, naniniwala kami na lubos na mauunawaan natin ang korapsyon na hindi lamang from the past, kundi sinasaliksik natin ito through anthropology, like nalalaman natin yung behaviors, cultures, and societal things na ginagawa ng mga tao. So, totoong pinapakita ng history kung kailan at paano nangyari yung mga korupsyon. Pero ang anthropology mas ine-explain nito kung paano yung paanong detalye na corrupting yung ginagawa ng ating government. So, maunawaan natin ang mangyayari kung bakit ito patuloy na umiiral sa lipunan. So, sinusuri ng anthropology ang kultura, paniniwala, values, at social relationships ng mga tao na maaaring makaimpluwensya sa pag-usbong ng pagpatuloy ng ating ekonomiya. So, dahil dito, mas maunawaan natin ang ugat ng problema, then nakakagawa tayo ng mas epektibong solusyon. Kundi ang palitan natin ang ating government. So, para sa akin hindi na madali na palitan yung government natin basta-basta kasi halos lahat sila ganun na. Pero ang pinaglalaban ko dito is yung anthropology na mas efficient para pag-aralan yung corruption. Yun lang po. Thank you. Okay, ma'am, Midship Manandok. Our second argument, ma'am, history is better for studying corruption because it is based on facts and evidence. Kakasabi lang po ni Midshipman Salvatos na maaari itong pagkuhanan sa paniniwala. Well, ang history is not based only on opinions or personal beliefs. Ang historians ay gumagamit ng mga government records, audit reports, laws, newspapers, and eyewitness para maunawaan kung ano talagang nangyari. Maaari nilang pagkumparahin yung mga sources na pagkuhanan nila para ma-check kung ito ay accurate o kaya reliable na source. Alam naman natin na ang corruption ay isang serious issue.
kailangan natin ng proof na hindi lang basta istorya-istorya sa ganyan. Halimbawa, isang monte, naging kapitan sa isang barangay. Isang buwan pa lang, nagkaroon na ng evidence, facts. Ang history ay nagpo-provide ng proof. It answers important questions. Unang-una, reliable records, examination, means ang corruption. So, paniniwala at wika at pamumuhay. Hindi namin tinitignan yung pangyayari sa nakaraan. Ito ay inuunawa namin kung bakit at paano nabuo ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa tao mismo. And audio check. Narinig ako.